Welcome back to my channel. It's me, Caroline Abigail, and for today's vlog, this is our second day here in Hanoi, Vietnam. And for today's video, this is our first official tour talaga kasi kahapon is very chill lang yung aming day 1 sa Hanoi. And this time, tayo ay pupunta ng Halong Bay. So, magkakaroon tayo ng day tour sa Halong Bay. Ayun guys, if you're interested kung paano nga ba yung itinerary ng Halong Bay day cruise na binok namin sa Klook, just keep on watching. So, we are going na doon sa bus, guys. So, may sumundo lang sa amin from the hotel. Nakamotor si Kuya. Hatid nila kayo dito sa may bus. Ito na yung ating bus. Going to Halong Bay. So, probably, ang alam ko guys, mga 2 hours yata ang biyahe going to Halong Bay. So, pasok tayo. Ngayon guys, we're finally inside the bus. And as you can see, ito yung kanilang bus. Just a typical bus lang din siya. By the way guys, nabook ko nga pala ulit to sa Klook. Ilalagay ko na lang din yung link sa description box. And nabook ko siya for only 2,230 pesos. Kasama na yung lunch buffet. Tapos may mga islands na kayo napupuntahan. Route 2 yung kinuha namin na klase ng tour ng Halong Bay. Kasi marami yan. May route 1, 2, 3, 4. So, it depends on you. Pero ang base kasi sa aking research, yung pinakamaganda daw na route is 2. Kung doon tayo pupunta ngayon. Actually, marami pang iba't ibang klase ng Halong Bay tour sa Klook. Pero depende sa'yo kung ano yung mas gusto mo na cruise ship na gagamitin. And kami, ang kinuha na lang namin is yung Reina Cruise. Kasi yun yung parang pinaka-affordable na okay din yung service based sa mga reviews ng Klook. So ngayon, para makita nyo yung pinaka-itinerary ng Reina Cruise na Halong Bay Day Tour, just keep on watching. So, travel muna tayo. Going to Halong, mahaba-habang biyahe. So, idlip muna tayo. Where we are going today? Halong Bay. We are going to? Halong Bay. Okay, we are going to Halong Bay. It's already 9:50 na ng umaga. So, nag-stop lang kami dito sa parang gas station. So, CR, quick break for 15 minutes, hanap ng food or maiinom. So, baba tayo. This is it! Ito yung kanilang gas station. Makamukha lang din siya nung ini-stop over natin sa NLEX kapag nagta-travel tayo. Nag-road trip. Thank you. Okay, so ngayon, tingin tayo ng pwede nating mainom or makain dito sa area. Parang mitim ako. Ba't ganun? Ba't ganun? Apakalamig. So ito, parang gusto ko ng buko. Tapos meron ding shake doon. Tapos may mga kanin din sila mais. Look. Hi. Ay, may coffee. May coffee rin. Ayun, mga chips. Tingin tayo ng pwedeng mainom and something. Parang may shake din dito. Parang ang sarap din mag-shake today. Tapos ang lamig, no? Tapos gusto ko ng shake. Ito, tirador to ng libre, Nakakatuwa si Kuya kanina, minamit kami ng Pinoy. Ng libre ng sausage. So, tingin tayo ng something na pwedeng makain dito na snack. Tapos meron din silang parang food court. So, pasok tayo guys, tingnan natin kung anong meron here. Parang siyang convenience store. Marami kang mabibili ng mga chips or something. Tapos may mga noodles din here. Kaso, limited lang yung time namin, so hindi natin siya matatry. Pero kapag matagal naman kayo mag-stay here, pwede to.
Okay guys, so we are finally here sa Viet Pearl. So ito yung isa sa pinakamalaking pearl factory here in Vietnam. So dito daw makikita natin yung mga pinakamahal na pearl na pwede natin makita. Dito guys, explain nila sa inyo kung paano nga ba nila kinukuha or ina-harvest yung pearl. So dito ma-appreciate nyo kasi pinakita dun sa video kung paano nila kinukuha yung pearl. Actually, napaka-long process niya. So, kaya maintindihan mo bakit medyo mahal siya. Actually nga yung isa 9 million, yung bracelet pa lang 9 million VND. So, pricey talaga ang pearl kasi nga napaka-long process and napaka-masalimuot niya bago makuha. So, ma-appreciate mo talaga dito yung pearl. Ayan. So, pwede rin kayo pala bumili dito, guys, kung gusto nyo. Pero, sobrang mahal niya. So, wala tayong bumili yan. Dito, guys, pagka-exit nyo, marami kayong makikita dito ng binibenta pa nila. May mga handbags. Medyo may kamahalan-ngalan talaga. Kasi may nakita ko doon kit ng bag. 6 million Vietnamese dong siya. So, medyo mahal. Pero, ayan siya. Ito yung kanilang shop sa taas. May nagtitinda rin nga pala sila ng leather. Mga leather na wallet, shoes. So, yeah. Pwede nyo kayong tumingin ng mga local, ano nila. Parang ito mga handmade bags. Ayaw ako pa. Sine. Hello guys, madami kong papasalubungan sa Pinas, lalo sa pamilya ko. Hintayin nyo. Ha? Ito siya. Ayos! So we are finally here guys sa Halong Bay Port at tayo ay sasakay na ng cruise. Pasok tayo and it's very important na sundan ninyo yung inyong tour guide para hindi kayo maligaw at kung saan-saan mapunta. So, eto, pasok tayo sa loob. Okay guys, so binigay na ng aming tour guide yung ticket and ito yung pinaka-importante dito. Wag nyo wawalain to pag binigay niya. Kasi ito na yung pinaka-magiging ticket nyo para sa entrance ng lahat ng pupuntahan nyo for this entire tour. It's very important itabi. And, yeah. So, ito na yung ating ticket. Tapos pupunta na tayo doon sa ating boat. Let's go! Na, alam nyo guys, medyo nakakalito kasi tingnan nyo, sobrang dami. Sobrang daming cruise dito. So, dapat tingnan nyo talaga kung saan kayo sasakay. So, sa atin, again, 69. Ito ang ating cruise, Bean and 69. Yan. Pasok tayo. Okay, so let's eat our lunch. And actually, ang dami rin naman pala nung foods na kasama dito. Kahit hindi siya lunch buffet. And tikman natin siya. Meron din shrimp kasi hindi ako pwede ng shrimp pala. So, tikman natin. Yung sabaw ma. Ano yun? Para siyang tsaa na malamig. May nadagdag pa na stir-fried veggies din. Dami rin. Daming foods. Super busog tayo dito. Ayan. So, kain na ako ng lunch. Kain tayo. Tikman natin siya. Yung parang clam nila. Enjoy the Vietnamese food here. Thank you. Nasa Shanghai din. Kasi ito parang chapsui. Same lang dun sa atin. Tapos yung fish, tilapia.
Good. Actually, hindi siya nalalayo yung lasa niya sa mga food natin sa Philippines. Yung sa tingin ko, gustuhan niyo to. Pwede na rin yung set menu nila kahit di siya lunch buffet. Kompleto siya. May meat, may veggies, may fish, may chicken. So, kompleto siya. At saka nga pala guys, pwede rin sila, in case na vegetarian kayo, itatanong nila if vegetarian ba kayo or hindi. Tapos yung mga vegetarian, pagkasama-samahan nila sa isang table. Tapos pagkasama-samahin din lahat ng non-vegetarian. So, maganda kasi may option sila in case na nagbe-vegetarian ka. Nandito kami sa taas. Katapos lang namin mag-lunch. Look at the view. Kaso sobrang lamig. Apakalamig. Tingnan nyo naman, napakaraming mountains. Mountains tawag nila dito. Alam nyo ba, ang sabi ng tour guide namin, mayroong 1,698 na mountains dito sa Halong Bay. So, kita nyo naman, no, napakarami. As in. Kaso, napakalamig talaga. Parang nasa may aircon. Napakalamig. What can you say about Halong Bay? Well, Halong Bay. Hold on. Explain mo naman So sa we're going kanila. to Halong Bay, right? Yeah. How long is the travel? Corny! Seaman, no? Uy, seaman, no? Ang sabi ng tour guide namin, ang ha meaning niya is land and long is dragon. Yun yung ibig sabihin ng name na Halong. Let's do kayaking! Nakakatakot ng phone. I'm sorry. Ito, ang saya niya. Hey! Pabigyan mo nakaka. Tayo lang natin. Third. I'm learning. Ngayon guys, tayo ay papanik na sa surprising cave. Ito na, papanik na tayo. Tawag dito nga pala guys is Sunsot Cave, no? Pero sa English, surprising cave. Kasi nahanap siya, na-discover ito na isang French noong 1901. No? Based sa pagkakaalala ko, 1901. Nakita niya yung napakagandang mga stalactites and stalagmites. And ngayon, isa na siyang tourist spot here. So ngayon guys, papanikin natin siya. Ang sabi ni Kuya, ng aming tour guide, 120 steps bago tayo makapanik doon sa mismong and main entrance ng cave. So ayan, medyo mataas yung ating akyatin. Ang sabi nila, kailangan 1 hour para matour mo yung cave kasi medyo malaki talaga siya. Actually, kapag bibisita kayo dito sa Halong Bay, mas okay if bandang weekdays kayo mag-visit para hindi ganun karaming tao. Kasi kapag ka-weekend kayo pumunta dito, sobrang daming tao as in. Like, punong-puno tong hagdan, sobrang traffic din. So, ayun, panikin muna natin yung 120 steps. Ganda ng cave nila dito, guys. So, tapos may mga ilaw siya. So, makikita mo talaga yung bawat stalagmite and stalactites here. Sobrang ganda. Ito yung pinakamalaking cave nga pala, guys. FYI, ito ang pinakamalaking cave sa Halong Bay. So, it's a really nice opportunity na mabisita natin yung isa sa pinakamalaking cave dito sa Halong Bay. Look at that! So dito guys, sa loob ng cave, may mga daanan na as in 1 by 1 kayo. Kaya minsan nagta-traffic talaga. So ito siya. Sobrang narrow ng daanan. Maraming gantong daan here. So medyo ingat lang. Kaya kung may kasama kayong mga senior citizens, I guess not advisable na puntahan nila to. Especially dun sa mga mahina na yung tuhod. Kasi medyo madaming hakbangin and mga stairs na kailangan yung daanin.
Okay guys, so dito ina-explain ng aming tour guide kung paano nabubuo yung mga stalagmites and stalactites. So galing siya sa water and it will take million years or napakaraming taon bago nila mabuo. Nagpo-form siya through water and right now, dito sa cave na to, based on my observation, hindi na siya basa. Oo, umalis na rin kasi mga bats and yung mga monkeys na nakatira daw dito before. So ngayon, medyo wala na talaga siyang water, as in dry siya. Diba sa Philippines, yung mga naka-visit na ng cave sa Philippines, doon medyo madudulas ka pa kasi basa pa. So buhay na buhay yung cave natin doon. So dito, dry na siya. Kaya malamang, stagnant na yung mga stalactites and stalagmites here kasi hindi na siya basa and hindi na siya ganun kabuhay. Kaya parang naging ano lang talaga siya. Tourist spot na lang dito sa Halong Bay. So we're back inside the cruise. Finally, we survived the trek. So medyo mahaba-habang lakaran din at hiningal talaga kami guys. And madami kasing hagdan. And for me, sobrang sulit. Puntahan nyo tong surprising cave. Wala pa akong nakitang gantong magandang cave sa Philippines. May mga napuntahan na rin akong cave sa Palawan, Bohol, pero kakaiba tong surprising cave. Napakaganda niya talaga as in. So, it's a must visit, especially if you're going here in Halong Bay. Route 2 yung kunin nyo para mapuntahan nyo tong surprising cave. And bumili rin ako doon sa loob nitong coconut water. 25k dong siya. 97% fresh coconut. Sarap niya kasi may with pulp siya. Kasi nauhaw ako sa pag-trek. So ngayon, punta na tayo sa last destination which is T-Top Island. We are finally here guys at T-Top Island. Ito ang mataas na aakitin natin kasi 400 steps siya pataas. Kaso kung gusto niyo makita yung pinaka-rock formations dito sa Halong Bay, it's a must na panikin nyo yung T-Top Island. So, ayan. Hindi ko lang sure kung kaya. 400 pataas, 400 pababa. Pero let's see if kaya natin. Pasensya guys. Nagbago isip ko. Hindi ko na pala aakitin. Hindi ko kaya. Pagod na ako. Hindi, pagod na kasi kami. Parang, diba nga, hindi rin okay yung pakiramdam ko. So, mabilis maubos yung energy ko. Nagkatamara na kami pumanik sa taas. Kasi imagine, 400 steps yan. Ganyan kataas. 400 steps na akyatin, tapos 400 steps ulit pababa. So, maubos ang energy natin. Kaya dito na lang kami sa may beach at mag-chill-chill na lang dito kasi kailangan natin bumalik ng 4:40 doon sa cruise, pabalik na doon sa mismong harbor. And before yon kasi 1 hour papabalik dun sa harbor, magkakaroon ng sunset party doon sa taas ng cruise. And then, yan, after nun, babalik na tayo ng Hanoi and parang aabutin ng 2 to 3 hours. So, usually daw 3 hours yung biyahe kasi sobrang traffic sa Hanoi. Kaya, around 9:30 PM na tayo makakarating doon. Yeah, I'll update you guys later. Guys, update. Guys, update mo namin na ako mag-yelo. Kasi aircon. Makalamig. Sobrang lamig. Parang ano siya. Guys, malapit ako. Parang freezer. Pamatumin. Wala pa kami sa sapa pero ganito na yung lamig. So yun guys, tikman natin to. Isa to sa mga Hanoi delicacy. So tikman natin siya. Anong tawag dito? Parang may chestnut shots and then kasaba dalawang flavor. So, tikman natin. Oh, bahan na. Taste test. Sarap siya. Matabang lang. Parang hopya. Parang hopya. Pero di matamis? malambot yung dough niya. Di matamis? Savory? Pero manamnam. Manamnam. Isang version. Where's the Cleopatra? How was it? Parang wala pa. Ano yan? Parang butsi lang. Butsi naman yun sa'yo. How was it, Mom? Ano to? Hindi niya gets. Nandito nga pala kami guys sa stopover. No, isang stopover lang. Nag-snack na kami kasi gutom na. Bumili rin kami ng siopaw.
parang snack lang kasi medyo gutom na kami. And it will take a few hours pa before we arrive in Hanoi. So, kain na kami and then idlip. And then, I'll update you guys later kapag nasa Hanoi na kami. Okay, so we're finally here in Hanoi and we will be having our dinner. So for tonight, we will be eating buncha. So nandito tayo sa one of the best na nagtitinda ng buncha dito sa Hanoi. So this is Buncha Da Kim. And finally, matitikman na natin ang Michelin star na buncha. Okay, let's taste. Hindi ko talaga alam paano siya kainin. Parang masalimuot niya kainin. Tingnan nyo, ang daming dahon, tapos may karne, tapos may noodles. So, paano ba ito kainin? Huwag nyo ka-i-judge yung mga marunong. Basta kakainin ko lang. Okay, so, ang ginawa na lang namin is hati na lang kami nung kapatid ko kasi sobrang laki ng serving talaga nila. Hindi ko mauubos. Tagi-isa. So, kuha tayo nitong noodles. Tapos, tikman muna natin yung sabaw. Okay, tikman natin yung sabaw. Yung sabaw muna. Ang tamis. Sobrang tamis. No, tamis. Ah, pork siya, no? Tapos pork. Ilalagay ko na lang din dyan. Tapos, kuha tayo nitong kung ano mang dahon to. Sama na lang din natin yan. Ano ba rin? Ano ba to? Giging kambing ka na ba dito? Giging kambing ka na? Me. Kambing? Kambing? Ay, hindi ko marunong. O, bahala na. Basta ayan, let's taste. Nilagyan ko na lang siya ng dahon, yung karne. Tapos kainin natin. Sarap to. Ano sausawan nito? Alam niyo guys, masusukan lasa nito kaysa sa pork. Mas bet ko yung lasa niya. Kain na kami ng dinner and after nun, babalik na kami ng hotel para makapagpahinga na tayo at may energy pa bukas. Pero ayun nga, ang sarap ng kanyang broth. Yung noodles, perfect din, very soft. Tapos yung karne, very tender din siya. And then yun nga, matamis yung kanyang broth. Tapos ngayon pala, tikman natin to. Order na rin kami nitong roll nila. Tikman natin. Ito yung itsura niya. Taste test. Sarap nito. May noodles siya sa loob. Tapos may karne. Vietnamese spring roll. So good. Try natin ng sausawan. Kainin natin. Try nyo ito guys. It's a must try yung kanilang roll. Sarap. Yung karne, very savory. Tikman natin siya ng mayroong garlic and chili konti. Ay, mabilis mauma. Lagay nyo ng chili para hindi kayo mabilis magsawa sa lasa niya. Kasi medyo matamis siya. Pero all in all, mas gusto ko tong buncha kasi doon sa pot. So, lagawa na lang tayo ng time-lapse yun. Dito ko na rin pala tatapusin guys yung ating Halong Bay Day Tour na vlog. Kasi after nitong aming dinner, tayo ay babalik na sa hotel para makapagpahinga na. So, again,
Nabook ko siya sa Klook for only 2,200 pesos. Tingnan niyo na lang, lalagay ko yung link niya sa baba kung gusto niya rin matry kung ano yung na-experience namin sa Reina Cruise na day tour. Again, route 2 yung kinuha namin and for me, very sulit siya. And nagustuhan ko talaga yung tourist guide namin which is si Kimi. Yun. Sobrang jolly niya. Tapos very organized niya talaga and monitor niya lahat ng mga tourists. Tapos yung food, okay din. Marami naman din yung food. Even though hindi siya buffet, kompleto siya. May seafood, may chicken, tapos meron siyang what else? Mga gulay, rice, yun. And by the way guys, yung drinks pala doon sa cruise, kapag nandun na kayo, pagka nag-alok sila, may bayad po lahat ng yun. Hindi included ang drinks doon sa binayaran ninyo. So, babayaran nyo siya after nyo inumin. And then, what else? Ayun, very sulit siya for me. Actually, nag-research ako sa Klook. Isa siya sa pinakamurang nag-offer ng Halong Bay Day Tour. So, for me, very sulit siya and recommendable. So, i-recommend ko talaga siya sa inyo. If gusto ninyo ng sulit at yun din, napakaganda ng quality ng service nila, I suggest book this tour package on Klook. So, if you find this video helpful, guys, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell so you get updated every time I upload a new video. Thank you guys for watching and see you on the next vlog. Bye!